Inilunsad ng Department of Migrant Workers ang bagong Pilipinas Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Program o BBM-NRN na layong tulungan ng mga umuuwing overseas Filipinos mula sa gitna ng silangan o gitna ng tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Emosyonal pa rin si Irene sa tuwing naaalala ang karanasan sa Kuwait nang sumiklab ang kaguluhan sa Middle East. Ito ang nagtulak sa kanya para bumalik na lamang sa Pilipinas. Tuwing tutunog yung siren, chat na kami sa pamilya na, ayan na naman. Hindi namin alam na makakauwi pa kami ng buhay. Ang 7 buwang buntis na si Ronilyn, hindi na nagdalawang isip pa para sa kanyang kaligtasan. Kailangan ko talaga i-give up para sa nagiging anak ko. Siyempre, buntis ako. Kailangan ko din ingatan ang pagbubuntis ko. Kasi kung ipapalagay natin na gusto natin magtrabaho para sa future, saan pa naman yan kung uulit, di ba? Ang kapakanan natin, ang kaligtasan natin, ang ating alalahanin. Ilan lamang sina Irene at Ronilyn sa libu-libong mga OFW na naapektuhan ng krisis sa gitnang silangan na ngayon ay nasa Pilipinas na. Pero kahit nasa bansa na, isa pa rin sa kanilang alalahanin ay ang pagkakaroon ng bagong pagkakakitaan, bagay na tinutugunan na ng pamahalaan. Katunayan ngayong araw, inilunsad ang bagong Pilipinas Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, National Reintegration Network Fair o BBM-NRN. Programa ito na magbibigay ng isang one-stop shop na serbisyo para sa mga repatriated OFW at kanilang mga pamilya, upang matulungan silang muling makabangon at makapagsimula. Kasunod yan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang Pilipino ang maiiwan. Nakabatay ang programa at mga serbisyo sa kaalaman, kabuhayan at kalinga o KKK Reintegration Framework. Tampok dito ang 15 private recruitment and manning agency at 13 local employers at mga kumpanya kung saan nasa 5,000 job opportunity ang bukas para sa mga apektadong OFW. Kami sa Department of Migrant Workers, handa po kami, ang isa sa strengths namin, yung tinatawag na job matching na sinasabi ni Mayor Joy. Tayo po ay merong at least 200,000 job orders na nakaabang for work abroad para dun sa mga nagmamatch ng skill sets ng mga nanunumbalik. So sinuri ho namin kasi nandun nga yung maagap na survey ni Admin PY at nakita namin yung mga skill sets, minatch namin sa mga job orders at ang bilang more or less ay 200,000 ng job orders. Kaya itong mga job fairs, mga virtual or face-to-face job fairs na isasagawa natin ay napipinto lamang po. Ayon sa OWA, may mga OFW pa rin ang gustong manumbalik sa pagtatrabaho abroad, habang ang iba ay gusto nang manatili dito sa Pilipinas. Pagtitiyak ng ahensya, anuman ang nais ng mga OFW ay handang umagapay ang gobyerno. Lahat ito na-address ng ating National Reintegration Network na meron tayo dito ngayon. 22 different government agencies nagbibigay ng tulong. Ang reintegration ay hindi kaya ng isa lang ahensya. Yan ang bilin ng ating mahal na Pangulo, sama-sama bayanihan para tulungan yung ating mga OFWs. Malaking bagay ang programa para kina Irene at Ronilyn. Napakalaking bagay sa amin bilang ina na makakatulong sa amin pang araw-araw. Dahil ito lang naman talaga ang kailangan namin na makapagtrabaho, makahanap buhay, na hindi hihinto, na may mapakain kami araw-araw para sa magiging future namin, magiging future sa mga anak namin. So, napakalaking tulong to. Sobra po kami nagpapasalamat simula po sa pagpapauwi sa amin hanggang ngayon pagbibigay ng trabaho talagang hindi po kami pinabayaan. Samantala, sa tala ng DMW, nasa mahigit 4,000 OFW na ang na-repatriate at magtutuloy-tuloy pa rin ito hanggat may mga Pilipinong gustong umuwi sa Pilipinas. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.